Gising mo ang palad ko. Walang inang gustong mawala ng anak. Ngunit yan ang sinapit ni Nanay Bernadette sa sakit na beta thalassemia, isang uri ng sakit sa dugo. Dalawa sa kanyang mga anak ay sumakabilang buhay na dahil sa sakit na ito. Sa kasawiang palad, maging ang kanyang isa pang anak na si Kenneth America, meron na ring sakit na ito. Meron po siyang bukol po sa loob ng tiyan na sabi po ng doktor na mana daw po na asawa ko. Nag-isip na po ako kasi pangatlo ko na pong anak itong ganito dinala po namin sa ospital noon. Pangatlo na po siyang anak ko na pare-pareho po ng sitwasyon. Namatay na po yung dalawa kasi sa kahirapan din po. Dala ng kahirapan ng pamilya, hindi na naipagamot ang dalawa pang anak ni Nanay Bernadette. Mabubuhay daw naman po kung hindi po delay yung mga pagpapagamot ng bata. Kalunos-lunos para sa isang inang si Bernadette ang sinapit ng anak na si Kenneth dahil sinapit rin ito ang sakit ng kanyang mga namatay na kapatid. Lumalaki na rin ang gilid ng tiyan pati na rin ang atay ni Kenneth. Nais mang ipa-opera agad ang anak, wala pa ring nalilikom na pera ang mag-ina upang maisagawa ang mahal na operasyon. Sabi po, kung may pera po kami, pwede na daw pong operahan. Hindi daw po dito, sa ibang bansa daw po. Sabi ko po kahit dito na, hindi hirap po namin ipagamot yung anak namin. At tamlay po siya, tapos sobrang putla, hindi po siya naglalaro. Irritable po siya, hindi po niya ako pagagawain. Gusto po, lagi ko po siya karga. Lagi pong yakap. Pagkamat may takot para sa buhay ng anak, hindi nawawala ang lakas ng loob ng ina at ama ni Kenneth para sa kanilang anak. Lahat ng paraan ay susubukin. Yung asawa ko nag-donate po. Ngayon, every 3 months po bago ulit mag-donate yung papa niya. Ngayon po, lumapit po ako ng foundation. Ayun po, dugo lang po binibigay sa akin pero hindi rin po sapat. Kasi may gamot po, may laboratory. Ang madalas na pagsasali ng dugo ay kailangan ni Kenneth para mabuhay. Dagdag mo pa rito ang mga eksaminasyon sa laboratorio, gamot at mga check-up sa doktor. Bukod sa mga ito, milyon daw ang kailangang buwanan ng pamilya Amerika ayon sa kanilang doktor para sa operasyon. Mahirap ito, lalo pat construction worker lamang ang tatay ni Kenneth habang pa-extra lamang sa paglalaba ang kanyang ina. Yung ano po lang ng doktor, ang estimate po ng doktor, sabi po mga 15 million hanggang 20. Ganun daw po, kaya po hindi po namin kaya para nga po kaming... Kaya po, hindi ko rin po matanggap na sabi ko, ganyan pong pangatlo ko na nga akong anak, kaya nalapit po ako talaga na bagaman po ng paraan yung anak ko. Kasi hindi ko na po makakaya talaga, pangatlo ko na akong anak. Halos 5 po yung anak ko, lahat po sila dumaan ng ospital. Yung panganay ko ho, nag 50-50 ho yan. Ayun po, iba naman ho yung sakit niya, kaya po naka-recover. Pero yung ganito po sakit, para po, isang malaking dago ko sa amin talaga. Ngunit kahit ganito kalaki ang pagsubok na kinakaharap, nariyan pa rin ang pag-asa ng pamilya. Lahat ay titiisin, maipagamot lamang ang anak. Kawawa rin ang dinaranas ng 2 taong gulang na si Kenneth sa pagpapagamot. Araw-araw na po kami, 5 days po kami magbalik-balik po sa ospital. Minsan po, hirap ko siyang ibihisan. Ayaw na po niya kasi ayaw na daw niya ng tusok. Ayaw na raw niya ng gamot. Matindi man ang dagok sa buhay, nariyan pa rin ang kanilang pananalig sa Diyos at sa kanilang kapwa na maaring tumulong. Pakinggan po natin ang ina ni Kenneth America. Mailigtas sana natin ang batang ito. Sa Panginoon po, saka sa makakarinig po sa akin na sana po tulungan yung anak ko. Hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa. Wala na po ako alam na malapitan. Hangad ko pong gumaling yung anak ko. Sa ibang bansa raw po talaga magagaling yung anak ko. Hindi ko na matatanggap kung hindi ko pa mabigyan ng aksyon yung anak ko ngayon. Kahit po kami magtiis sa pagkain po, nanawagan po ako kung sino yung mabait na makakapanood sa amin ngayon. Ano po,
Maraming salamat po. Na alam ko pong hindi ninyo ako bibiguin. Aking kailangan. Alang-alang po sa anak ko. Huwag sanang maging hadlang ang karamdaman ni Kenneth sa kanyang kinabukasan. Dinggin sana natin ang kanilang panawagan para sa pagpapagamot ng kanyang beta thalassemia. Ang inyong mga donasyon ay tungo sa mas maganda at matiwasay na buhay para sa batang si Kenneth America. Natunghayan po natin sa umagang ito ang panawagan ng ating mga kapwang kumakatok sa ating mga puso.